Naranasan niyo na bang pumunta sa isang lugar na may pag-aalinlangan, ngunit umalis kayo doon ng lubusang nabago? Yan ang nangyari kay Mario Bruschi nang samahan niya ang kanyang ina upang makita si Padre Pio sa monasteryo niya sa San Giovanni Rotondo. Manatili at panoorin ang napakagandang kwentong ito ngayong araw. Maligayang pagdating sa aming channel na ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lang kayo naparito dito sa aming channel o matagal ng tagapanood at taga-subaybay, ikinagagalak namin na narito po kayo. Ang kwento ngayon mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring makapagdulot sa inyo ng inspirasyon sa isang paraang hindi ninyo inaasahan. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa aklat na Pray, Hope, and Don't Worry, True Stories of Padre Pio, Book 2, ni Diane Allen. Susundan natin ang karanasan ng isang binatang nagngangalang Mario Bruschi na nag-atubiling samahan ng kanyang ina sa San Giovanni Rotondo, ngunit kalaunan ay naging isa sa mga humanga kay Padre Pio. Medyo mas mahaba-haba po ngayon ang ating istorya kaysa sa karaniwan nating kwento, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang sulyap sa buhay ng mga peregrino doon sa San Giovanni. Simulan na natin. Noong tag-init ng 1957, 1957, si Mario Bruschi at ang kanyang ina na si Adele ay naglakbay mula Nueva York sa Estados Unidos patungong Ponte Strombo sa Hilagang Italia upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak doon. Nabasa ng kanyang ina ang isang talambuhay ni Padre Pio at lubhang humanga dito. Kaya naisip niyang pumunta sa San Giovanni Rotondo upang dumalo sa misa ni Padre Pio at hiniling niya kay Mario na samahan siya. Ngunit para kay Mario na 23 taong gulang pa lamang noon, hindi ito kaakit-akit. Masaya siya sa Ponte Strombo, nakikipagkilala, sumasayaw sa mga nightclub at nagsasaya sa buhay. Mas marami siyang mas gustong gawin kaysa pumunta sa kumbento upang makita ang isang matandang prayle. Kaya tumanggi siya. Ngunit pinayuhan siya ng kung kanyang tiyahin. Sabi, hindi dapat maglakbay ng mag-isa ang iyong ina. Mas ligtas kung sasama ka. Alam niyang tama ito. Kaya kahit nag-aatubili, pumayag siya. Iniisip na isang araw lang naman sila doon at agad na uuwi. Ngunit di niya inaasahang iba ang mangyayari. Una, nasa tren na siya nang malaman niyang aabuti ng 12 oras ang biyahe. Isa pa itong pagsubok sa kanyang pasensya. Pagdating nila sa San Giovanni Rotondo, sinabihan sila na kailangan nilang maghintay ng 10 araw bago matawag ang kanilang numero para sa kumpisal kay Padre Pio. At sa kanya, 10 araw. Para kay Mario, napakahirap tanggapin ito. Halos wala nang ibang lugar roon kundi ang simbahan at kumbento lamang. Karamihan sa mga peregrino ay halos buong araw nasa simbahan dahil doon matatagpuan si Padre Pio. Hindi palaging tahimik ang simbahan. Madalas ay maingay at magasbang ang mga peregrino doon. Sumisigaw pa minsan ang mga prailing cappuccino na tumahimik kayo, ngunit walang nakikinig. Ngunit kapag si Padre Pio ang humingi ng katahimikan, agad itong nasusunod. Dumalo si Mario at ang kanyang ina sa misa ni Padre Pio tuwing alas 5 ng umaga. Para sa mga peregrino, ito ang pinakabuod ng araw. Ngunit para kay Mario, isa itong pagsubok. Ang pinakamahabang misa na nadaluhan niya. Nainis siya sa haba nito. May isang kaugalian noon, ang mga peregrinong galing sa malayo ay inaanyayahang maglingkod sa misa. Tinanong si Mario kung gusto niyang maging sakristan. Ngunit tumanggi siya. Hindi niya gustong lumuhod na sa matigas na sahig ng ganoong katagal. Ngunit habang lumipas ang mga araw, nagbago ang kanyang pakiramdam. Nawala ang inis
at napalitan ng kakaibang kapayapaan. Kahit mahaba pa rin ang misa, parang mabilis na lumipas ang oras. Napansin niya si Padre Pio kung minsan ay nakatitig sa itaas, hindi gumagalaw at lumuluha. Para bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Inilarawan ni Mario ang pang-araw-araw na buhay doon. Matapos ang misa, pumipili ang mga tao upang masilayan si Padre Pio. Sa tanghali, dinarasal ang Angelus, no? Binabasbasan niya ang mga rosaryo, sasakyan, at minsan kahit mga hayop. Sa hapon, may rosaryo at benediction, yun yung pagbabasbas. Sa gabi, nagtitipon ang mga tao sa labas. May hawak na kandila, naghihintay sa kanyang bintana. Kapag siya'y lumalabas, iwawagayway niya ang panyo at magsasabi ng magandang gabi at ang mga tao ay sisigaw, Padre Pio, ipanalangin mo ang aking pamilya. Padre Pio, ipanalangin mo ang aking mga kahilingan. Mahal ka namin. So yan ang mga sinasabi ng mga tao doon. Isang araw, pumasok si Mario sa simbahan habang may kasal. Si Padre Pio ang nagmimisa. Kumuha siya ng litrato ngunit pinagsabihan siya. Bawal pala iyon. Gayunpaman, nakakuha siya ng mga 7 larawan. Ipina-develop niya ang film o pelikula. Lahat ay blanko ng lumabas. Walang paliwanag ang taong nag-develop ng mga larawan. Kalaunan, nalaman niyang nangyayari pala ito kapag ayaw ni Padre Pio na makunan ng litrato. Sa ibang pagkakataon, naaamoy niya ang halimuyak ng rosas habang naghahanda si Padre Pio. Isang misteryosong karanasan. Dumating din ang araw ng kanyang kumpisal. Kinabahan siya. Natatakot siyang mabasa ni Padre Pio ang kanyang kaluluwa. Mas lalo siyang natakot nang makita niya ang na pinagalitan ni Padre Pio ang isang lalaki at paalis ito sa kumpisalan. Namumula ang mukha sa kahihiyan. Paano kung mangyayari ito sa akin, sa naisip niya. Nang siya na ang susunod, pinauna niya ang nasa likod niya. Ngunit si Padre Pio ay nakatingin na sa kanya at tinatawag na siya. Lumapit siya ng dahan-dahan, nanginginig. Ngunit nang hawakan ni Padre Pio ang kanyang kamay at sabihin, manatili kang payapa anak, bigla siyang napuno ng kapayapaan. Tinulungan siya ni Padre Pio sa kumpisal. Tinanong ang kanyang mga kahinaan, ramdam niyang alam na nito ang sagot bago pa siya magsalita. Sa sandaling iyon, nadama niya na parang si Kristo mismo ang nakikinig sa kanya. Humingi siya ng payo sa buhay at ang sagot ni Padre Pio ay, manalangin ka anak. Paulit-ulit itong sinagot ni Padre Pio sa bawat tanong niya at pagkatapos sinabi ni Padre Pio, humayo ka ng payapa at binasbasan siya. Natapos na ang kumpisal, ngunit ayaw nang umalis ni Mario doon. Nais niyang manatili roon magpakailanman. Sumagi sa isip niya na kung hiniling lamang ni Padre Pio na manatili siya sa San Giovanni Rotondo, agad siyang papayag. Malugod niyang gagawin ang anumang gawain, gaano man ito kasimple o kababa. Makalapit lang siya sa kanya. Ngunit isa lamang itong pangarap. Sa lalong madaling panahon, babalik na sila ng kanyang ina sa Hilaga at pagkatapos ay pabalik sa Estados Unidos, sa Nueva York. Naalala ni Mario ang mahabang pila ng mga lalaking matiyagang naghihintay ilang hakbang lamang mula sa kanya. Pinilit niyang tumayo at lumabas. Kinahaponan, tinanong siya ng isang paring cappuccino na si Padre Giovanni Battista kung kamusta ang kanyang kumpisal. Inilarawan ito ni Mario bilang isang tunay na makalangit na karanasan. Binahagi niya ang ilang detalye. Ngunit may hindi inaasahan tanong ang pare. Sinabi ba ni Padre Pio ang mga salitang, pinapatawad kita? Sandaling tumigil si Mario. Hindi po, hindi niya sinabi.
Ibig sabihin, tumanggap ka lamang ng bendisyon, paliwanag ni Padre Giovanni. Ngunit hindi iyon absolusyon. Pinanatag siya ng pari na huwag mag-alala. May mga pagkakataon na hindi ibinibigay ni Padre Pio ang absolusyon sa mga dahilang siya lamang ang nakakaalam. Ang ibang mga kapuchinong pari ang magpapatuloy ng kumpisal at magbibigay ng absolusyon. Magiging maayos ang lahat, ngunit lubhang nadismaya si Mario. Kahit sinabihan siyang maayos ang lahat, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang naging mali niya. Sinundan niya si Padre Giovanni papunta sa pribadong bahagi ng kumbento at muli siyang nangumpisal. Natanggap niya ang absolusyon at tiniyak sa kanya na siya ay nasa kalagayan o estado ng grasya. Habang palabas sila ng maliit na kapilya at naglalakad sa pasilyo, nadaanan nila ang silid ni Padre Pio. Bukas ang pinto at isang batang sakristan ang tumutulong kay Padre Pio na isuot ang kanyang sandalyas. Nagulat si Mario nang makita niya ang kama ni Padre Pio ay natatakpan ng napakaraming liham. Napakarami na hindi na makita ang kumot. Mario, ito na ang pagkakataon mo, bulong ni Padre Giovanni Bautista. Tumayo ka sa may pintuan at hilingin mo kay Padre Pio ang absolusyon. Ngunit natakot siya sa ideyang yun. Ilang sandali pa lumabas si Padre Pio sa pasilyo at nakita si Mario. Tahimik na nawala si Padre Giovanni Bautista. Lumuhod si Mario. Ano ang nais mo? Tanong ni Padre Pio. Sa palagay ko po nakalimutan ninyo akong bigyan ng absolusyon sa aking kumpisal, sagot ni Mario. Kung maaari po, nais ko itong matanggap ngayon. Ipinatong ni Padre Pio ang kanyang mga kamay sa ulo ni Mario at muli siyang binasbasan. Hinalikan ni Mario ang kanyang kamay at naghintay. Ngunit hindi pa rin binigkas ang mga salita ng absolusyon. Tumalikod si Padre Pio at nagsimulang maglakad sa pasilyo. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumigil siya at muling tumingin kay Mario nang may matinding pagtutuon. Ilang sandali siyang nanatiling hindi gumagalaw. Nakatingala ang kanyang mga mata sa langit. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin. Kinakabukasan, nakatandang umalis sina Mario at ang kanyang ina mula sa San Giovanni Rotondo at sinabi ni Padre Pio sa kanya na si Padre Pio ay daraan malapit sa hagtan ng kumbento alas 11 ng umaga at maaari siyang tumanggap ng huling bendisyon doon. Sa takdang oras, naghintay si Mario. Pagdating ni Padre Pio, sinabi ni Mario na aalis na sila ng kanyang ina sa araw na iyon. Binasbasan siya ni Padre Pio at sinabi, "Samahan ka nawa ng anghel ng Diyos sa iyong paglalakbay." Habang bumababa si Padre Pio sa hagdan, hinawakan ni Mario ang isang braso nito upang tulungan siyang makababa. Suportahan pa naman ng isa pang praile ang kabilang panig. Agad naramdaman ni Mario kung gaano kalaki ang paghihirap ni Padre Pio. Bawat hakbang ay masakit dahil sa mga sugat sa kanyang mga paa. Alam ni Mario kung gaano isang pribilehiyo ang matulungan siya. Habang sila'y papalapit sa ibabang bahagi, maraming tao ang naguunat ng kanilang mga kamay, sinusubukang mahawakan at makausap si Padre Pio. Maraming beses binalikan ni Mario sa kanyang isip ang bawat detalye ng paglalakbay na iyon sa San Giovanni Rotondo. Ang pagbisita kay Padre Pio ay nagmulat sa kanya sa napakalaking agwat sa pagitan niya at ng Diyos. Napagtanto niyang nasasaksan niya ang Diyos sa kanyang pamumuhay. Kung hindi siya pinagkaita ni Padre Pio ng absolusyon, marahil ay hindi niya kailanman naunawaan na ang kanyang kaluluwa ay nasa matinding panganib. Ang kumpisal na iyon ang naging simula ng kanyang pagbabago. Hindi na siya kailanman magiging manhid sa mga bagay na espiritual.
At sa puntong pong ito'y wawakasan na natin ang ating pagtatanghal ngayong araw. Naway naibigan po ninyo ang ating kwento ngayong araw at kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like at i-share ang video ito at mag-komento rin po kayo. At para sa inyo na hindi pa po nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e